Kaya palayasin nyo yung mga taong hindi naman kailangan dyan sa pag-review ng CCTV. Welcome back sa ating channel. Sa video natin today, pag-usapan natin ang ilan sa mga mahalagang bagay at teknik na dapat nyong malaman bilang nag-ooperate ng CCTV. Ikaw man ay CCTV operator, security guard, empleyado ng barangay, investigador, pulis o maging sekretary ng isang politiko, may mapupulot kang mahalagang impormasyon sa video na ito. So ang topic natin sa video na ito is mostly more on experience. Ako nga pala isang CCTV operator, CCTV installer, security guard. At sa video ito, marami kang matututunan tungkol sa kaligtasan mo, kaligtasan ng taong subject ng CCTV footage, at proteksyon ng kumpanya o institusyon na pinaglilingkuran mo. At kung sa tingin mo alam mo na ang lahat, huwag kang mag-alala. I-share mo rin sa comments ang kaalaman mo para matuto tayo sa isa't isa. So mag-proceed na tayo sa ating topic kung paano ba maging mas efficient, mas maayos at mas ligtas ang trabaho ng isang CCTV operator. So number 1 is the proper camera familiarization. Unahin natin ang pinaka-basic bilang CCTV operator. Kailangan alam mo kung saan nakapwesto ang bawat camera. Hanggang saan ang sakop nito, sa kung gaano siya kalawak, kung may mga blind spot. Kasi kung hindi mo kabisado ang camera, mahihirapan ka talaga sa pagre-review. Okay, so dito pa lang, may mga viewers tayo dito na galing na sa training, dumana ng mga training centers, nagbayad na. Hindi ko alam kung ito ba ay itinuturo sa inyo, yung location ng camera, or ang turo ba sa inyo is more on data privacy or ano. Hindi ko alam kung tinuturo sa inyo yung location ng camera. Ang purpose kasi dito, if in case, kahit malaman mo yung bawat location ng camera, para kung sakaling ikaw ay magre-review, halimbawa may nire-review ka, mayroon kang iniimbestigahan, so yes, ikaw na CCTV operator, mag-iimbestiga ka rin sa mga pangyayari. Paano pag-iimbestiga? So, halimbawa, binigyan ka ng subject na ipapa-review. Hindi lang naman yun na hanggang dun lang. Mabuti kung ang pinapa-review sa'yo is sasabihin na mayroong pumasok, kung sino ang pumasok sa room ng ganitong oras, naka-specified. Paano kung ipapa-review sa'yo, sasabihin na mayroong transfer na vault, buhat ng janitors, may vault 13 peraso na vault, i-transfer mula dito sa lobby papuntang exit. So 13, kaya lang pagdating doon sa exit is isa na lang. Saan napunta yung iba na vault? Ang laman pa naman, nandun pa naman yung mga ginto ng Pilipinas doon sa vault na yon. So, kaya kailangan, alam mo sa kung paano mag-trace, pag mag-trace niyan, alam mo kung saang possible na dadaan from lobby to exit gate, alam mo kung saan siya possible na dadaan para matrace mo yung kung saan nagkulang. So, halimbawa, dadaan siya ng 5 camera. So, from camera sa gate, ay sa lobby, papuntang camera, pang ilang camera bago nawala, bago nagkulang, bago naging nabawasan yung 13 peraso na vault, paano nabawasan hanggang sa naging 1 na lang pagdating doon sa gate. Okay. So kaya mahalaga na alam mo kung saan yung locations ng mga camera. Yung iba pa nga niyan is nagra-rounds muna bago mag-assume doon sa post para makita ano bang status ng mga camera. Baka doon sa area is mayroong mga ongoing na constructions. Kung tatamaan man ng camera, may idea na ako. Okay? Pero yung iba naman yan is dinadaan doon sa endorsement. Okay? Tapos pangalawa, tamang monitor at upuan. So, syempre, magjo-duty ka dyan, 8 hours, yung iba, 12 hours. So, ang pangit, nakatingala ka ng nakatingala. Mayroong mga nagtatanong na allowed ba gumamit ng salamin, eyeglasses yung CCTV operators. So, I guess, hindi naman pinagbabawalan. Wag lang yung sunglass kasi hindi ka na hindi na kapanipaniwala na ikaw ay nagmo-monitor ng CCTV kapag sunglass na ang gamit mo sa loob ng CCTV room. So mas maganda siguro kung yung mga mas maganda gumamit ka yung may anti-radiation kasi doon ka nga sa monitor nakatutok. So ang iba ginagawa, binabawasan yung brightness ng monitor para hindi masyadong masakit sa mata kasi nagluluha-luha. So ako naman ang ginagawa ko, may salamin akong ginagamit. Ako ang ginagawa ko, nasanay na siguro yung mata ko. Pero ang ginagawa ko kapag ganyan may mga mahabang pa-review, pinapareview, tigilang araw na ipapareview, nagagawa ko ipikit yung mata ko ng nakaganyan tapos nagre-review. So nakapagpahinga yung mata ko siguro after mga 15 minutes, kabila naman. Yan ay ginagawa ko kapag mahabang panahon ng nire-review. So halimbawa, tigilang araw ang pinapareview, pagkatapos papareview sa'yo, ipapahanap sa'yo, sasabihin wallet na nawawala. So nilagay sa bulsa, pinapareview. Since mapilit sila, edi kunwari may ginagawa tayo. Okay? So yes, maaari kayong gumamit ng salamin. Yung proper na upuan.
Kasi masakit sa likod yan. Minsan tayo-tayo ka rin. Ano pa? Pangatlo, proper grouping na at saka naming ng camera. So, importante na maayos yung pangalan ng camera. Hindi lang yung nakalagay na camera 1, camera 2, or channel 1, channel 2. Dapat malinaw. Nakalagay doon, entrance, parking, hallway, or elevator. Kung saan pa para mas mabilis mo matrace. Pero may mga pangyayari na doon sa channel ng camera, hindi siya magkasunod-sunod. So, maaari mo naman yan isunod-sunod. Hanapin mo yung camera na gusto mong isunod-sunod, i-long press mo yung camera, i-drag mo papunta doon sa area, di ba by box yan, 16. 1, 2, 3. Halimbawa, 1, 2, 3, 4, pero ang kasunod mo dapat is, ang pang 2 mo sana is nandun sa 16. Long press mo sa 16, i-drag mo sa papuntang 2 para magkasunod sila. Kasi kung sasabihin na pag susunod-sunurin mo yung camera, kakailanganin mo ng installer, ng technical, para lalo kung ang gamit niyang camera is analog, tatanggalin kasi yan doon sa likod, doon sa port ng likod ng recorder at ililipat. Pero kung ang gamit mo naman ay IP camera, ang gamit ng company is IP camera, maaring pagsunod-sunurin na lang yon ni installer. Mas maganda pa rin na si installer ang gagawa, hindi ikaw. Pero kung doon sa monitor mo, mayroon kasing option doon. So ang gamit, yung ginagawa, kagaya sa ginagawa ko, centralized. Halimbawa, walong recorder magkakahiwalay. So magkakahiwalay ang recorder, magkakahiwalay din yung pinagsaksakan ng camera. Ang nangyayari, gusto ni client na magkasunod-sunod. So ang ginagawa ko na lang, isinisave ko na lang doon sa monitor nila. Mayroong option doon, so kagaya sa brand ni Dahua, mayroong option doon na yung camera, isi-save mo by channel. Halimbawa, magsisave ka ng view. So i-view mo siya ng pagkasunod-sunod. Pipiliin mo yung lahat ng camera na magkakalapit. So halimbawa, ito lahat ng camera, isang monitor, puro emergency room. Dito sa pangalawang monitor, puro sa second floor. Then sa iba naman, puro third floor. Ganon para hindi ka malito. Nang hindi ka na nagpapatawag ng maintenance or ng CCTV installer. So maaari mong gawin yun kung ang gamit mong application ay Smart PSS. So kung Dahua yung brand ng CCTV na ginagamit mo. Doon naman sa iba, yes, maaari ring magawa yan. Kasi isi-save mo lang naman yan. Isi-save mo lang doon sa monitor mo, save as view, para if in case mag-review ka, diretso na doon. Hindi yung hahanap-hanap ka pa na recorder number 1, halo-halong channel, recorder number 2, halo-halong channel. Maaari mong gawin na recorder number 1, kuha ka dito, pili ka lang, recorder number 2, sa 16 channel, kuha ka lang ng 4, recorder number 3, i-view mo yan, tapos isi-save mo siya doon. Okay? So, ito pa. Pang-apat, pag-alam sa playback, sa search, yung playback at saka search tools. So, hindi puro rewind ang trabaho mo doon sa CCTV operator. Aralin mo din yung mag-fast forward, yung frame by frame, yung time search, at motion search. So, yes, mayroong option si CCTV, mayroong option siya doon na i-enable si motion detection. So, ang purpose ng motion detection is para mapahaba yung oras or yung storage. Kasi limitado yung storage. Minsan, pag maliit yung hard disk ni CCTV, tapos marami yung camera, ilang araw lang ang record. So, since 24/7 siya na nagre-record, ang option ng iba, ang ginagawa is isiniset sa motion detection. So halimbawa, ang advantage nito, ang isang office is 8 to 5 lang pagkatapos wala siyang pasok Sabado-Linggo. Wala rin siyang pasok ng gabi, 8 to 5 lang. Magsisave lang siya ng record every time na mayroon siyang madidetect na motion. So ano man yan, dumaang lamok na malapit sa camera, dumaang tao na madidetect ng camera. Kapag madidetect lang, kasi ang camera, mayroon siyang specific, yung bawat camera mayroong specific na distance para mag-function si motion detection. Ang ginagawa naman ng iba, ini-enable, naka-regular siya na record ng 24/7, naka-enable pa rin yung motion detection. So ang purpose nito, para pag ikaw ay magre-review, yung kung anong motion lang ang ma-detect niya, kung naka-enable ka motion detect, kung anong motion lang na ma-detect niya, yun lang yung masa-search mo. Hindi kasama yung regular.
Ang ginagawa nun, kasi para if in case mayroong hindi nahagip na pangyayari, halimbawa, masyado na siyang, ang event or ang pangyayari is masyadong malayo sa camera at hindi nakuha ni function ng motion detection, hindi niya nakuha. So, mayroon kang makukuha pa rin dahil naka-regular recording ka. Ang problema nga lang, kapag ganyang naka-regular recording ka is mataas ang kinakain niya kasi kakainin niya yung magre-record siya ng buong 24 hours nang wala namang movement or wala namang pangyayari doon sa area na yon. Unlike sa naka-motion detection na yung record niya ay magre-record lang siya once na may na-detect na motion. Okay? So ulit, mas malaki ang space na kinakain na kapag ka naka-regular, pero sigurado ka na bawat galaw doon is mare-record ng CCTV. Mas less naman ang kinakain na storage kapag ka naka-motion detection dahil magre-record lang siya kapag ka may motion. Kaya lang ang problema, if ang event is mangyari na malayo doon sa trigger ng motion detection, maaaring hindi niya ma-detect. Okay, so ano pa? Iwas distraction. So, baka yung iba habang naka-duty, nagsi-cellphone, naipagkwentuhan, naka-live, so nawawala ka sa focus. So, iwas distraction habang naka-duty. Hindi naman sinasabi na talagang tumutok ka doon sa camera, pero tingnan mo kung ano yung mga toxic na area na maaaring ano ba yung mga maaaring pagmulan ng mga insidente, sino ba ang mga possible na sa mga tao na yan, sino ba ang mga possible na suspect. Okay? Tapos meron kasi mga functions. Ngayon may mga functions ang camera na ginagamitan ng AI. So, iyon ay maaaring tumulong para mas mapadali pa yung trabaho mo. Kasi mahirap, mag-isa ka lang na on-duty na CCTV operator, mag-isa ka na nga lang, ang dami mong camera na minomonitor, tapos magsa-cellphone ka pa, magla-live ka pa. Pwede naman siguro mag-cellphone. Time check, pero magre-report dun sa mga incidents. Ano pa? Tamang incident reporting. So kapag kami nakita kang incident, record agad sa tamang oras, petsa, at saka kung saan camera, anong number ng camera. So, i-record mo, halimbawa, mayroong nangyaring banggaan, nakita mo sa CCTV. I-record mo, may banggaan sa ganitong area, ganitong oras. So, i-record mo doon. May logbook ka kasi, yan yung ilalagay mo doon sa logbook mo na. Pag view mo ng ganito, or kahit hindi ganyang insidente, kahit ilagay mo lang doon, halimbawa, wala ka malogbook, ano na yung oras mo? Kasi yung iba, tinitingnan ni manager yung logbook ng CCTV operator. Huwag mo namang gawing sangkalan yung security guard na pag wala kang malogbook, ilalagay mo. SG, kupong-kupong, sleeping on post. SG, ganito. Kaya nag-aaway, hindi nagkakaintindihan ang security guard at saka yung CCTV operator. Kasi, ayun nga, si CCTV operator, pag walang mailagbok, nilalagay yung gwardiya ang pinagdidiskitahan, yung gwardiya ang nilalagbok ng nilalagbok. So, wag ganon. Si gwardiya naman gumaganti. Pagka tinatumatawag sa CCTV operator, sasabihin na, pa 7.6 doon sa garage kasi mayroong nakakaharang na may nakakaharang doon na truck. Sasabihin naman ng duty doon sa ma'am, choppy ka ma'am, choppy. Pero naririnig niya yon. So, kaya nagkakaroon ng diskusyon. So, pagka ganyan, wag mo naman puruhin si security guard ang ilalagbok mo. Kung wala kang magawa, edi ilagbok mo doon sa ganitong oras, 700 hours, check CCTV channel 14 or garage area CCTV. The area is kung anong observation mo doon. Hindi yung puro si guard ang ilalagbok mo. Maliban na lang talagang makikita mong natutulog na. Pero wag ganun kasi hindi kayo magkakaintindihan. Paano pag magkaroon ng problema, hindi sila re-responde sa tawag mo. Maaaring hindi sila re-responde sa tawag mo. Okay, so ano pa? Protection sa CCTV system at access. So, huwag ipamigay ang password. Mag-log out kapag nag-break at report kung may problema sa system. So, ayun nga. So, huwag mo ipamigay yung password ng CCTV. Dapat ang may alam lang dyan, kayo lang ng mga CCTV operators na naka-duty. Tapos, hindi po pwedeng na kung sino-sino lang yung papasok doon sa CCTV room. Dapat lahat ng papasok doon, maglalagbook kayo, may logbook kayo doon sa mga lahat ng papasok. May logbook kayo, ano ang purpose? Ano ba yon? Nabigyan ba kung yan ay magpapareview, nabigyan ba ng kasagutan yung pinare-review niya? Kailan nabigyan? Kasi hindi mo naman yan agad ibibigay yung pagsabi niya, pa-review ko ng ganito, hindi mo dapat bigay ka agad yan. So, ayan, malalaman natin sa patuloy na
malalaman natin kung bakit hindi mo dapat ibigay yan. So, halimbawa, pumunta siya ng Lunes. Lunes ng umaga, pumunta siya. Magpapareview, ilagay mo anong date, anong time. Tapos, detalye ng pangyayari. Mag-submit siya ng papel na nandun yung detalye. Tapos, kung anong oras na solve yung pinapakuha niya na file or yung pinapa-review niya, anong oras na ibigay, anong oras na bigyan siya ng solusyon. Okay, anong oras, anong petsa. Yeah. Tapos, ano pa ba? Kailan dapat mag-escalate ang insidente? So, hindi lahat ikaw magdedesisyon. Alamin kung kailangan tumawag ng guard, supervisor o police. So, hindi naman lahat itatawag mo kaagad. Halimbawa, nakita mo may sunog. May sunog. Ang gagawin mo, pupunta ka ba doon? Mag-video ka? Dala ka cellphone? Magla-live ka? May nasusunog doon sa area? Magla-live ka? Yung ibang CCTV operator, sila rin ang may control ng telepono. So, pagka may mga ganyang pangyayari, sila rin ang magtatawag. Pero, ayun nga, hindi pwede or hindi dapat na magtatawag ka kaagad. Alamin mo kung kailan dapat mag-escalate yung isang insidente. Kung napanood mo, may sunog nga. Kung kaya namang patayin ng fire extinguisher, hindi itawag mo na sa naka-duty na pinakamalapit na guard. Sabihin mo na, Furto, 76 ka doon sa ano kasi may nasusunog. Hindi, 1070, gano'n. Papuntahin mo na kaagad. Hindi yung tatawag. Kung kaya pa namang tirahin ng fire extinguisher, ba't katatawag agad ng bumbero? Okay? Kung simpleng banggaan lang naman, sa tingin mo naman, nag-uusap sila ng maayos. Tatawag ka ng pulis. Idaan mo sa opisyal mo. Mag-ano ka rin ng opisyal mo. Humingi ka ng desisyon galing sa opisyal mo, hindi yung ikaw ang magsasabi. Kaya nga, yung ibang kumpanya, pag nag-hire sila ng CCTV operator, mas binibigyan nila ng priority yung mga may alam sa security guards dahil nga sa ganito pagdating sa ganitong decision making. So, kung kaya ba nila magdesisyon or andyan nga yung sa security guard, andyan nga yung sinasabi sa general order na to call may superior in any case, not covered by instructions. So, hindi yung magdidesisyon ka ng basta ikaw lang. Okay, ano pa ba? Malinaw na communication. So, sabi ko nga kanina, kaya binibigyan ng priority yung may kaalaman sa security guard kasi, ayun nga, yung communication. Kapag mayroong report, maging diretso at malinaw. Sabihin ang eksaktong lokasyon at pangyayari. Okay? So, yun nga, diretsuhin mo na. Kaya sa sinabi ko kanina, didiretsuhin mo na, magsabi ka, may sunog sa lugar na ito. Papuntahin mo na, kung kaya naman ng fire extinguisher, ikaw naman magtatawag, nakita mo sa CCTV, pero ilalagbok mo kung anong oras ka nagtawag. Ilalagbok mo kung anong oras ka nagtawag. Okay? Ano pa? Regular checking, regular system checking. Bawat duty, i-check ang camera kung may offline, malabo o black and white. Report agad, mas mabuti ng maagap kaysa may sisihan. Okay. So sa ganitong senaryo, nagjo-duty ka sa CCTV operator, hindi mo napansin na mayroong defective na camera. So sa ganyan, mas maganda, i-ano mo din sa logbook mo. Ito, isa to sa mga inire-report mo dapat. Pag assume mo ng ganito, mag-ayos pa yung camera. Pag out mo, defective na. O anong nangyari, kailan nangyari. So yun kasi ang maaaring itanong, ako bilang installer, tinatanong ko yan. Kailan ito nangyari? Ano bang nangyari? Mayroon bang under construction sa area na yan? Kaya nga sabi ko kanina, mas maganda na ikutan nyo muna ang post bago kayo mag-assume. Ikot kayo. Kung saan yung camera ng mga possible na mas maganda maikutan nyo rin. No. May under construction kasi sa area na yun, malamang tinamaan yung camera. May mga ganyang kasing senaryo. At least mayroon kang matatanong, mayroon kang suspect sa kung paano nangyari. Bakit naputo lang? Ay bakit nangyari ang ganun sa camera? Ano pa? Pagsunod sa company rules sa dissemination ng CCTV files. So ito, isa to sa pinakamahalaga. Hindi lahat ng humihingi ng CCTV footage ay bigyan. Sundin ang company policy, authorized person lang ang pwedeng makakuha ng CCTV file. So napakahalaga at napakahaba ng usapin na yan. Kasi data privacy nga, sinasabi sa data privacy, ang pag-release ng video, hindi po pwede na ikesyo mayroong pumunta, manghihingi ng CCTV file, ibibigyan mo kaagad. Kahit sabihin na pulis pa yan. Hindi po pwede na ibigay mo basta-basta sa pulis. Pero tayo bilang security guard, kung may mga kaso na kinakailangan imbestigahan ng pulis, nagbibigay tayo. Kasi coordination lang sa pulis. Kasi paano nga kung may mangyari sa atin tapos tayo ang hindi respondihan? Nagbibigay tayo. Ang problema, yung mga pulis, vlogger na rin.
Vlogger na rin yung mga pulis, hindi nag-iisip about data privacy. Sorry mga sir, yun sa mga pulis na nanonood. Hindi nag-iisip about data privacy, ina-upload. Ina-upload nila yung video. Lalong-lalo na pagka napagsabihan sila ng politiko. Yung politiko ang nagsabi na ganito, ibigay mo ang ano, tapos i-upload ng, sabihin natin si Tulfo. I-upload ni Tulfo yung video. Mayroong case, nawalan ng nakarnap, sabihin natin. Mayroong case, nakarnap. Itong si victim, nakarnap nung alas 7 ng umaga, gusto alas 10, pinapabayaran na. Pinapabayaran na sa mga security yung nakarnap. Ay, magkano pinapabayad? O sabihin natin, yung sasakyan niya, pinapabayaran ng 500,000 kasi nakarnap yung sasakyan niya. Kakabili lang kahapon. Nakarnap ngayon, pagkatapos pinapabayaran ng 500,000. Tapos, sabihin natin mababa, huwag natin sabihin natin bike. Nakarnap yung bike. Naku, bahala kayo doon kung karnap din ang tawag doon kasi bike naman yun eh. So, nanakaw yung bike niya. Pagkatapos, nabili niya ng 100,000 kasi mamahaling bike. Nanakaw. Tapos, nanakaw ng alas 7 ng umaga, by alas 10, gusto, pabayaran na kaagad doon sa security. So, habang nagre-review, doon sa ongoing na investigation, si security nagbigay ng file sa investigador. Nang hindi naman, ang purpose is para magkaroon ng, mag-push yung investigation kaagad. Kasi para matrace, kaya kailangan mo magbigay ng video kaagad sa authority, doon sa mga police, kasi para mag-push yung investigasyon, masundan, ma-backtrack kung saan dumaan, kung saan pumunta yung bike na yon. So, yung tanghali, humihingi na ng kapirahan yung may-ari ng bike. Ang hinihingi niya, 100,000 doon sa bike niya. Tapos, hindi naman nabigyan kasi hiningi niya 100,000 kaagad. Hindi naman siya nabigyan. Ang nangyari, hindi ko alam kung si police ang nagbigay ng file or kung sino ang nagbigay ng file na nakarating doon kay Tulfo. Si Tulfo kumita ng milyones sa vlog doon sa bike na yon, samantalang ikaw na nawalan ka ng bike ni hindi ka nga nabayaran kasi lumabas doon sa investigasyon na kasama mo yung kumuha ng bike, nakaw me. Pero hindi na nag-explain pa ang security. Hindi na nag-explain, pinulaan na sila online kasi lumabas nga yung video. Kaya nga pag pag may mga ganyang investigasyon, mahalaga na mayroong written na kasunduan doon sa investigador na kukuha ng video na hindi mo ito pupwedeng gawing content. Kasi ang purpose, kaya ka binigyan ng video is para magpatuloy, makaikot ka agad yung investigasyon. Kasi paano kung nangyari ang insidente Sabado? Sabado nangyari. Ang mostly sa company, ang mostly na rules is magpapaikot, ikaw na nagpapa-review, magpapaikot ka muna ng papel. Papapirmahan doon sa nag-a-approve. Pero hindi yung kagaya sa sinasabi dito sa Maynila na 10 flash drive ang hinihingi kasi 10 copy daw ang ibibigay para sa investigasyon. Hindi ganun. Walang ganun. So, ang mangyayari lang is magfa-file ka ng request doon sa ng CCTV review. Pagkatapos, so kung may investigador, dapat nga si investigador nagpa-file din ng request. Itong victim na to is magpa-file siya ng request para magpa-review ng CCTV. Pagkatapos, pag in-approve ang request, saka pala magpupush ang review. Paano kung nangyari ng Biyernes ng gabi? Government office. Walang opisina ng Sabado, Linggo. Paano kung holiday pa ang mga sunod na araw? So matagal na maghihintay, hindi magpupush hindi magpupush yung investigasyon, hindi magpupush ka agad. So kaya ang ginagawa ng iba, nagbibigay ng file. Ang problema, kapag nakapagbigay na ng file, vlogger pala si police, in-upload. Kompleto detalye pa, o di kaya, ayan, ginawang content ni Tulfo. Si Tulfo, milyones ang kinita doon sa video. Ikaw na may-ari ng bike, thank you. Kasi napatunayan na kasama mo pumasok, kakwentuhan mo pang pumasok. Okay? So, ano pa ba? Hindi ka basta-basta magbibigay ng file ng walang approval. Alamin mo kung ano yung rules. Dapat mayroon kayong rules
sa pagbibigay ng CCTV, mayroon kayong black and white. Ibig sabihin, mayroon kayong rules na sinusunod doon, na mayroon kayong memorandum na ito yung proseso ng pag-review, magpapareview ng CCTV. So, maaari nga na doon sa house rules nyo, i-suggest mo na i-authorize si CCTV operator na i-blur or i-edit yung video file. So, ang purpose nito, halimbawa, sabihin natin sa case na mayroong hinahanap na suspect, tapos dumaan doon sa isang area, suspect hinahanap, nagkataon na maraming tao doon sa area na yon. So, magkaroon ng masama doon sa guidelines na maaari mong i-blur yung mukha ng iba, maaari mong i-edit, or kung maaari, picture lang ang ibigay mo para sa data privacy ng ibang kliyente nyo doon sa area nyo. Hindi yung basta nagbigay ka lang, paano kung may ibang tao doon na hindi naman kasama doon sa pangyayari, hindi naman siya kasama sa subject. Pero ayun nga, meron din kasing nakalagay sa sa entrances ito na dapat talaga meron kayong mga nakalagay. Yung signboard na nakalagay na CCTV 24/7 in operation. So mahalaga na meron kayong nakalagay na ganyan, magkaroon man ng ganyang pangyayari, aware sila na gumagana ang CCTV na maaari silang makapture. Kaya lang, mayroong mga tao na pagdating ng investigasyon tapos nakuha, hindi naman sila ang subject. Hindi naman sila ang subject ng CCTV review, pero nakuhaan sila. Kaya lang, for privacy, minsan nagrereklamo yung iba. Kaya nyo na lang na mas maganda kung maaari nyong i-edit yung file. Yung i-blur nyo lang, tapos yung subject lang, yung magiging mas maliwanag. Okay. Tapos, ano pa? Tapos ito pa, yung paghingi ng written explanation bago mag-review. So bago ka mag-review, dapat may written explanation. Doon makikita kung ano talaga ang hinahanap at kailan nangyari ang insidente. So halimbawa, naka-written siya, written explanation. So nakalagay doon sa kung paano nangyari, paano pagkasunod-sunod ng insidente. Kailangan kompleto yung detalye. Andun yung oras, yung petsa, yung lugar, kulay ng damit, kung ano man, yung hugis, itsura, yung panahon, yung kompletong detalye para mas mabilis ma-review. So halimbawa, sasabihin na, sir, pa-review ako, mayroon akong, ang purpose nito na kaya kailangan kompleto yung detalye. Kasi halimbawa, magpapa-review siya. Ang camera muna sa hallway. Sabihin natin hallway ng isang hallway ng PhilHealth, sabihin natin. Hallway ng PhilHealth, ang problema yung camera mo is nasa hallway lang. Then, magpapa-review sila kinabukasan kasi mayroong nawala doon sa loob ng PhilHealth. So, ang sabi is, pag out nila, nandun pa, tapos pag in, wala na. Then, upon investigation, ang sabi din ng taong pinakahuling umalis ng past day is, nandun pa yung item na hinahanap na nawawala. Pagkatapos, ang sabi naman ng taong unang pumasok nung kinabukasan is, yung item, wala na. So, kaya napakahalaga na alamin mo yung ganito. Mag-iimbestiga, magtatanong-tanong ka rin. Pupunta ka doon sa ward, tatanungin mo ano bang nangyari, paano nangyari, saan ba nangyari, gaano ba kalaki yung pinapa-review. Kaya nakalagay dito yung hugis o tsura. Gaano ba kalaki pinapa-review? Baka naman ang nawawala ay cellphone. Sasabihin, sir, pa-review ako ng camera dito sa PhilHealth, hallway ng PhilHealth, sa mga offices dyan. Bakit? Anong nangyari? Nawala yung cellphone ko. Saan nawala? Dito sa loob ng office, kailan nawala? Gaano ba kalaki cellphone mo? Gaano karaming tao doon? Kasi sa ganyang pinapahanap niya pa lang, cellphone, wallet, pera, sing-sing, hindi mo masasabi yan kung sino ang kumuha. Unang-una, wala kang camera sa loob. So sa ganito pa lang na pinapahanap, pagawin mo siya ng written. Pagawin mo siya ng written na nagpapaliwanag na yung nawawala niya is ganyan, sing-sing, alahas, na maaaring hindi maging visible sa camera kung sino ang kumuha. Unang-una, walang camera doon sa loob. Pangalawa, yung mga ganyang kaliliit na bagay, maaaring ibulsa yan. Wala tayong camera na capable mag-detect doon sa mga laman sa bulsa. So, doon napapasok kung sakaling andun pa sila, doon napapasok ang trabaho ng OIC. Kasi ang mangyayari dyan, magkakandak sila ng investigation, wala mo nang palalabasin, mag-search, depende sa kung anong proseso nila. Okay? So, kaya napakahalaga na malaman mo kung ano yung detalye ng pinapa-review. Ano pa ba? Contact details ng mga taong involved. Okay. So, dapat may contact number nung nagpapa-review at ng taong involved para kung may kulang sa detalye,
may matatawagan ka kaagad. Okay. So, bakit kailangan contact number? Kung pwede namang tanungin ng diretso. Okay. So, ang sagot niyan, maano mo sa susunod. Pero dito, kaya kailangan may contact number para tatawagan mo lang siya. Halimbawa, dito sa sinabi niya, dito, di ba, ang pinalagay mo sa pinalagay mo dun sa sulat niya, nakalagay yung detalye, kulang. Let's say, sabihin natin na ang insidente ay mga electric fan lumabas doon sa office ng PhilHealth, dinala sa ibang area. So, kaya kung mali yung oras na nilagay niya or kulang yung detalye, may mga itatanong ka. Kaya mahalaga na nandun yung contact number niya. Tatawag, ma'am, anong kulay? Ito bang mga kulay pink na electric fan? Anong klaseng electric fan ba to? Desk fan or electric fan na yung hawakan yung umiikot? Yung mga ganyan na may mga itatanong ka doon, maganda kung makukuha mo yung contact number nila. At mas maganda at dapat lang na ang contact number na tatawagan mo is yung taong may alam talaga. Hindi yung pagtawag mo, sasabihin pa, ay, teka lang, itatanong ko kay bakit pa dadaan sa kanya? Kung pupwede namang doon ka dumiretso sa taong may first hand na doon sa pangyayari na yon. Okay, ano pa? Pagbabawal sa public viewing habang ongoing ang review. Okay, isa to. So, habang nagre-review, bawal ang audience. Lalo na kung palong-palo, yung naging-iwi-iwi na yung nanunood. So, may experience ako ng ganyan. Okay? May experience ako ng ganyan. So, ito, bakit bawal ang audience habang nagre-review? So, kung hanggat maaari, doon sa pagre-review, ikaw lang ang nandun. Nagre-review, tinitingnan mo yung detalye ng pinapa-review niya. Hindi yung andun yung nagpapa-review, andun yung kasama ng nagpapa-review, andun yung security coordinator, yung mga empleyado, nanunood na akala mo sinihan. Bakit? Let's say, senaryong ganito. Napasok kayo ng magnanakaw. Mayroong nawala doon sa area na yon. Tapos, pinapa-review. So, upon backtracking doon sa pag-review, nakita na ang security guard ay tulog. Kaya napasok ng magnanakaw. So, imbis na ang trinatrace nila ngayon is yung magnanakaw, ang trinatrace nila ngayon is yung magnanakaw, ang nangyari na napunta na kay security guard. Kaya pala napasok ng magnanakaw kasi tulog yung security guard. Nagchichismisan yung security guard. Kanina pa silang magkausap yung security guard kaya nalusutan. So hindi na. May iba na silang focus. Pagkatapos, ayun nga, ay paano kung palong-palo pa yung nanunood. Lalo kung ang nanunood is yung may kaalaman or may idea na doon sa mga possible suspect sa mga kumuha nung gamit sa loob, nagnakaw noon. So, meron kasing ganyan na noon nakasuccessful siya ng kuha. May nasa lisihan siya, nakakuha siya ng item sa loob. Bumalik ulit, nakakuha ulit ng item doon sa loob. Sa lising nga napakagaling . Tapos nung pangatlo, nakakuha na naman. Ang problema, habang nagre-review ka, di ka makapalag kasi inunahan na nila ng review. Off duty ka. So, ang nangyari, habang nire-review, nandun yung nawalan, nandun din yung taong palong-palo. Tapos, nung nakita niya, pero yung nawalan na yun, ibang tao na yun 3 beses na nakapag-successful ng kuha yung tao. Iba't ibang yung suspect. Iba't ibang tao ang biktima. Itong pinakahuling biktima, di nandun, nanunood. Imbis na kunin na lang yung number, nandun siya, nanonood. Nandun din, kakarating lang yung taong palong-palo na kasama sa department. Nung pinakita sa kanya, sir, ito yung suspect. Talagang gigil na parang gusto mong magsuksok ng foil sa ilong. Yan. Kumuha na yan dati. So, sa statement niya na kumuha na yan dati, nagkaroon na ng idea yung biktima na, nakakuha na siya dati? So, ibig sabihin, palagi na siyang kumukuha dito. Hala, baka pumasok pa yan sa susunod. Okay? So, nagkaroon ng idea yung doktor. Nagkaroon din siya ng takot na nakakuha pa na pala ito dati. Kilala na pala. Kilala na nila yung mukha. Bakit hindi Kaya, palayasin nyo yung mga taong hindi naman kailangan dyan sa pag-review ng CCTV. Okay? Lalong-lalo na kung ang i-review mo mga alanganing oras, tulog na yung alam mo, alanganing oras, paidlip-idlip na yung mga kasamahan mong empleyado na nagjo-duty sa gabi. Hindi lang naman guard, paano kung yung mga nagjo-duty sa lobby ng mga
information officers na kaya pala napasok yung condominium kasi yung mga information officers tulog na. Kaya pala nanakaw yung tricycle ng barangay kasi yung on duty nagiinom. Okay? So, ayan. Tapos ito pa, confidentiality at privacy awareness. So, ayun nga, yung data privacy, alam niyo naman kung ano yung sinasabi doon sa batas ng data privacy ng 2012 sa data privacy ng CCTV na hindi ka basta-bastang pupwedeng magbigay ng mga files ng walang proper na authorization. Pagkatapos yung ayun nga yung paglalagay ng signage na you are being monitored 24/7, may functioning na CCTV, kasama yan dun sa batas ng data privacy na kailangan mayroong kanyan sa mga entrances para malaman ng tao papasok na ano siya ng CCTV, na kinakaptured siya ng CCTV. So, pwede nga yan doon sa mga naka-duty natin sa mga lobby. Pwede yan i-required sila na magtanggal ka ng face mask, magtanggal ka ng sombrero, magpakilala ka, magpa-captured ka muna sa CCTV for facial recognition para may naka-register yung mukha mo. Ayaw mong magpa-facial recognition, huwag kang pumasok dito. Ano namin yan? Policy namin yan. So, kami ang masusunod, kami ang nagpapatupad dito. Maaaring gawin nila yan. Okay? So, bawal picture ng screen. Kasi yung iba, habang kaya nga, kapag magpapa-review ka, mahalaga na ikaw lang ang nandun. Hindi kasama yung nagpapa-review kasi minsan habang nagre-review ka, sila nagpi-picture na. Pagkatapos una pang nakapag-upload dun sa group chat nila, ikaw hindi ka pa nakakapag-backup. Pinag-uusapan na nila yung pangyayari, ikaw hindi ka pa nakakapag-backup. May file na sila. Ang masaklap dun, na-upload na nila sa social media. So, ang masaklap, kagaya niyan, sa public service kasi sa government, alam naman na ang reklamo talaga ng mga tao is yung mabagal na proseso, mahigpit na policy, mabagal na proseso. So, halimbawa, sasabihin, bawal ang papasok, isa lang, pagkatapos bawal ang ganito, bawal ang naka-short, kailangan nakapantalon, kailangan nakaganito. So, may mga rules na pinapatupad. Tapos, malalaman nila na napasok kayo ng magnanakaw. Tapos yung video is kumalat, napanood nila, sasabihin na higpit-higpit ng mga ano na yun, ang higpit-higpit ng kumpanya na yan, ang higpit-higpit ng agency na yan, tapos napasukan sila na magnanakaw, tapos ano pa yung video, isang katutakang vlogger, i-edit pa nila, gagawin pa ng reaction. So, kaya mahalaga na pag may magpapa-review, ikaw lang mag-isa ang nagre-review, kukuha ka lang ng detalye from written nila, doon sa written na sulat nila. Pagkatapos, kung may mga kulang na information, tatawagan mo lang. Pagdating sa files, kung hihingi sila ng files, kaya nga sinasabi doon kanina na kailangan may approval yung paghingi na lang ng files, hindi yung basta-basta ka lang magbibigay. At ang sinasabi ko din na mas maganda kung may edit kasi kung ang suspect mo ay isang tao lang tapos marami sila doon, baka yung iba ayaw magpa-captured, ayaw magano doon sa ayaw nilang madamay doon sa ng camera. Pero kung sakaling ang cases na yan ay mangyayari na magkakaroon ng kasuhan, mas maganda pag binack-up mo yung file, wag mo i-edit. 'Di ba yung iba nilalagyan ng pangalan yung file. Wag mo lagyan ng pangalan, hayaan mo lang yung original file niya. So ang original file niya is parang lang yan, puro numbers. Halimbawa 12/22, 2026, something ganyan. So andun yung date, start time, end time, nakalagay yan doon. Hayaan mo lang kasi baka ma-question yan kung sakaling magkakaroon ng kasuhan, baka ma-question doon sa magagaling na mga abogado. Okay. Tapos ito pa pala, baka makalimutan ko, yung pagbibigay din pala ng files based sa data privacy. Hindi basta-bastang ibibigay ang file. Ano mang pangyayari na i-request mo, hindi basta-bastang ibibigay. So, mauobliga lang ang CCTV operator or ang company, mauobliga lang na magbigay ng CCTV file nang walang request. Kasi dapat may request. Yung police na magpapareview, dapat may request. I-approve ng admin ninyo, ng approving officer sa pagpareview ng CCTV, i-approve. Hindi yung basta sinabi lang ng police ganito pa-review. Hindi ganun, nabibigyan nyo lang. So, i-approve muna ng officer nyo. Pagkatapos, saka mangyayari ang review or pagbigay ng file. Kailangan naka-specify doon. So, mauobliga kayo na magbigay ng file ng CCTV video nang walang request kung ang file ay ang nag-uutos ay Korte Suprema na.
Okay? Supreme Court na. So, sila na ang sila ang uutos sa inyo na ibigay ang ganitong file, ganitong pangyayari. So, wala na kayong magagawa dyan kundi ibigay ang file. Pero, anuhin niyo pa rin sila na gumawa ng kahit sulat lang na humingi sila ng file for ganitong purpose, ganitong investigation. Okay. Kasi, baka nga mabaliktad kayo kasi nagbigay kayo ng file nang wala man lang proper na kahit sabihin na may court order na yan. Kahit sabihin na may court order na yan, mahalaga na mayroon pa rin kayong documentation. So, sabi ko nga kanina, mayroon kayo dapat logbook, i-logbook nyo doon, tapos lagay nyo pa rin yung detalye ng yung detalye na pinapahanap nila. Para, ikaw ay may idea ka, hindi yung basta sasabihin lang na, ibigay mo yung files na to kasi confidential. Paano kung ang oras pala na yan, ang iniimbestigahan, boss mo? Di ba? Hindi parang pinamigay mo lang ng ganun-ganon. Okay, so, dito na tayo ha. Pag-alam sa CCTV features na maaaring makatulong sa investigation. So, gamitin kung mayroon ang system ng ano ba yung mga CCTV features na nasabi sa inyo kayo ng may mga training na doon sa mga CCTV operator training course, yung mga nagbayad kayo doon tapos dito nanonood kayo libre lang. Kung umabot ka hanggang dulo na to, malalaman mo kung ano mga features na yan. Pero check mo sa CCTV mo, baka mayroon. Kung mga updated naman yung mga recorders niyo, siguro mayroon yan. Nagkakaiba lang sa brand, nagkakaiba lang sa pangalan, pero pagdating sa function, halos parehas lang. So, ang purpose naman kasi nito is para mas mapabilis, mas mapagaan yung trabaho ng CCTV operator. Okay. So, mga functions ng CCTV na dapat mo malaman. Face recognition, face detection. So, hindi ko alam kung yung CCTV nyo is mayroong ganyan, pero sabi ko nga sa inyo, yung suspect na yon is duda kasi ako na mayroong tao niyan sa loob na nagsasabi na pumunta ka rito, magnakaw ka rito kasi sagot kita or kasi every time na may nahuli magnanakaw siya ang naka-duty. So kaya duda na ako doon. So ang ginawa ko, pina-upgrade ko sa boss ko yung CCTV doon. Nagpaano ako ng CCTV na mayroong function ng face recognition, face detection. So face detection, kaya nga inuobliga na if in case papasok si subject or kung sino man papasok sa isang establishment, inuobliga na magtanggal ng face mask, magtanggal ng sombrero, pagkatapos standby ka sa camera, mga 2 seconds, para ma-register yung mukha mo. Once na na-register yung mukha mo, kung ang lahat ng taong papasok, magagawa niyo yung ganyan, ibig sabihin, lahat ng mukha nila ma-registered. So once na naka-registered na yung mukha, kapag ka gumawa ka ng kalukuhan dyan sa establishment na yan, ida-download yung mukha mo. Isi-save doon sa face recognition. Gumana ang face detect. Isi-save ka sa face recognition. Dahil nakasave ka na sa face recognition, lalagyan ng alarm. Lalagyan ng alarm na if in case ma-detect ulit yung mukha mo, mag-a-alarm. Pwede ka pa mag-specify ng alarm. Halimbawa, sasabihin, ito yung magnanakaw sa tirador to ng foil, magnanakaw to ng gamit sa MMS. So, may idea ka na sino kayang possible na magnanakaw 'yon. So, kung sakaling babalik ulit 'yon siya, pakita ko yung mukha ng subject na 'yon. So, kung sakaling babalik ka man, kahit yung contact mo dun sa loob, kasi sa tingin ko may contact ka sa loob. Kasi nung nalaman, nung ipinagkalat na mayroong face recognition, di ka na bumalik. Isipin mo, January, February, March, sunod-sunod na buwan, tumira ka. Pagkatapos nakalipas yung April hanggang ngayon, di ka na bumalik. Nalaman mo na may face recognition na nakaregistered yung mukha mo doon. Ikaw, nakaregistered yung mukha mo doon. Alam mo na nakaregistered yung mukha mo doon. Na if in case papasok ka doon, mag-a-alarm. Mag-a-alarm doon. Lahat ng entrances pag ma-detect yung mukha mo. Mag-a-alarm yung camera. Doon sa security na positive, pumunta ka doon. Paano kung dumating yung time na kailangan mo magkukuha ka ng NBI clearance, may kukunin ka dito sa City Hall. Pagkatapos, ganyan yung nakaregister yung mukha mo, matik. Kung na-filean ka kung itinuloy na naka-blatter ka, pwede na. Kaya lang, sa tingin ko, may contact nga doon sa loob, kaya nung tinagkalat na mayroong ganong function, di ka na bumalik. Kutsa ba kayo? So, ano pa ba? Ito pa, function pa na ganito. AccuPick. So, sa AccuPick, mayroong option si AccuPick na itatype mo doon. Doon sa system ni CCTV, itatype mo doon. Halimbawa,
ah, itatype mo doon, naka-blue. Lalaki, naka-blue. Ang height niya is 5'2". So, doon lahat ng camera mo, kung ang lahat ng camera mo ay AI function, sabihin natin meron kang 100 camera na AI function, pag sinearch mo doon, lalaki, naka-blue, lahat ng lalaki na naka-blue, na ang height niya is 5'2", lahat yan ilalabas sa camera. Susundan yan kung saan mag-trace. Ipapakita sa iyo lahat yan. Pero sa ngayon, ang mga recorder pa lang is hindi pa lahat at hindi pa ganun ka-function lahat dahil napakamahal. Napakamahal ng mga camera. Mayroong nagpo-presyo ng mga 50,000 ng isa sa camera na yon. Okay? Pero problema na ni company yon kung magpapa-install siya ng ganyan. Pero ang pagdating sa face recognition, inagagawa ko na yan, yung face recognition. Yun nga, yung mukha kanina, naka-registered ka na doon. So kung babalik ka, mananalisi ka ulit doon. Sabi nga ni Auntie Claire, palopyan tube mo lang daw ang walang latay. Ano pa? Limitations ng CCTV. So hindi lahat malinaw. Hindi rin lahat kita ang mukha. May blind spot at lighting issues. Importante ito para sa maayos na expectation. So tingnan mo rin yung mga klase ng camera. Dapat malaman mo rin yung klase ng camera kasi maaaring ipaliwanag mo to sa maaaring maipaliwanag mo to dun sa mga magpapa-review. Lalong-lalo na kung hindi ka pa nag-upgrade, hindi pa nakakapag-upgrade yung boss mo, hindi pa nakakapag-upgrade ng mga cameras nila. So, may paliwanag, malabo kasi yung camera na yan dyan, kaya maaaring hindi makuha yung na pinapa-review mo. Ano pa? Documentation after CCTV review. So, susulat mo anong camera yung ni-review, anong oras, may nakita ba o wala, anong resulta ng review, para may record ka bilang protection. So, gagawin mo ng report yan. I-report mo yan dun sa official mo. So, kung under ka ng security, i-report mo sa OIC mo yan. Then, si OIC mo is magre-report naman dun sa dun sa higher officer niya. Tapos, ito pa. Professionalism at accountability ng CCTV operator. So, ito may nangyari. So, ito. Lahat ng galaw sa system may record. So, ikaw, CCTV operator, may CCTV sa CCTV room, tapos pumunta dyan si OIC, nagbimbangan kayo, binura mo yung CCTV. So, kahit binura mo yung file na yon, mayroong lag dyan. Makikita sa lag kung anong oras binura. Anong oras namatay yung camera, anong oras nag-error yung hard disk, anong oras pinormat, anong oras namatay yung CCTV. Lalo na pag pinatay mo yung CCTV. Bakit namatay yung CCTV? Kasi paano ba namatay yung CCTV? Patay. So, ayan, may imbestigahan ka dyan. So, paalala lang, may lag ang CCTV. Makikita yan dyan. So, may pananugutan ang maling paggamit bilang CCTV. Dapat neutral ka. Ito nga, yung sinasabi na dapat neutral ka. Isang case naman na itong OIC, siya ang tumatay yung CCTV, siya ang OIC, tapos inutusan niya yung mga tao niya na mag-review ng CCTV footage. So, ang subject ng review is empleyado na ang sinasabi is nagsa-cellphone lang. So, marami silang empleyado doon na nagsa-cellphone while on duty doon sa isang room. Pero, dahil galit siya doon sa isang empleyado, ang ginawa niya, pinatutukan niya ng review doon sa mga guards niya. Sige, i-review nyo to. Isulat nyo yung time at saka date, yung time na humawak siya ng cellphone at saka yung time na binaba niya yung cellphone at yung time ulit na hinawakan niya yung cellphone. So marami sila doon dahil galit siya sa isang specific na empleyado, tinutukan niya. Yun lang ang yun lang ang pinatutukan niya ng review. So in-advise ko naman na medyo kayo dyan, magdahan-dahan kayo kasi baka sumablay tayo dyan. So ang nangyari, mali. Tama yung oras. Hindi ko alam. Tama ba yung oras na nireport sa kanya? Or siya yung mali? O dinagdagan niya? O ewan ko anong niya. So, pagdating doon, lumalabas na sa 8 oras na duty ng tao, lumalabas na 14 hours siyang nagsi-cellphone. So, questionable ka na doon. Then, nung nagkaroon ng investigation, ang sabi, kuya, paano yan? Mali naman yung mali naman yung nandito sa report kaysa sa sinasabi sa CCTV. Anong gagawin natin? Sabi ko, ma'am, hindi ko po alam kasi ako, kung ano yung nasa CCTV, hindi naman natin pwedeng dayain yan. Yan ang sinasabi ng CCTV. At saka, kumbaga, i-compare natin ang sinasabi ng CCTV at saka sa sinasabi niya. Okay? So, ayan, hanggang dun lang.
Kung may natutunan kayo, baka naman. Kung umabot ka sa dulo na to, baka naman. Comment ka dyan sa baba. Ano mga natutunan mo? So, ito ay refresher lang doon sa dating in-upload ko na safety at saka security tips ng CCTV operator. So hanggang doon lang. Sa ngayon, hindi pa ako maniningil kasi wala pa akong CSP. Pero siguro sa susunod, baka sakali, i-online natin. Yung iba naniningil eh. Pagkatapos nanonood lang naman sila, kumukuha lang sila ng idea doon sa vlog ng iba. So, sayang naman. So, ayan, hanggang doon lang. Kung may katanungan kayo, maaari kayong magtanong. Huwag lang mathematics.